Ayan. So, sino po ang excited sa atin ngayong umagang ito? Amen. Siguro po yung iba ay kaya pa po wala ay baka nalimutan nila. Nakalimot sila. Ayan, pero purihin po ang Panginoon at tayo po ay blessed sapagkat tayo po ay narito ngayon. Ayan. So, ngayon po ay unang linggo ng atin pong February. Ano po? At tunay na napakabilis ng araw. Di po ba? 10 months na lang, Pasko na naman. Ano? Hindi pa yata ubos yung babahanan naman ng spaghetti. Ano? At yung mga kinain yung lechon at mga turkey ay nasa freezer pa daw, ano? So praise God at napakabilis ng panahon, ano po? Bakit po? Kasi ibig sabihin, mabilis na rin ang pagdating ni Lord at yun po ang ating pinaka hihintay ang kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? Amen po. Sino po bang gusto pa ng maghintay ng matagal dito sa lupa? Gusto niyo ba na matagal pa kayo dito sa lupa? Pero ang Panginoon po ay hindi siya makakabalik agad-agad pag hindi natin siya tinulungan. Ano? Marapat na tulungan natin ang Panginoon. Kasi ang sabi ng Bible, unless ay maipangaral ang salita ng Diyos sa lahat, ay siya'y babalik. Ano? Kaya, mayroong commandment ang God na we need to share the gospel, the goodness of God. Amen po ba? Amen. So ngayon po ay ang sanlibutan po ngayong mga buwan na ito ay inaalala ang araw daw ng mga puso. No? Baka po may makita ko sa inyo nagse-celebrate kayo ng Valentine's Day, hindi po 'yun totoo, no? Hindi po totoo na mayroong isang maliit na duwende na may pana na pinapana ang puso ng mga tao. Hindi po yun totoo, na panlilin lang po yun ng kaaway. Ano po? Sapagkat everyday ay araw ng mga puso ng Panginoon sa atin. No, hindi mo na kailangang intayin yung February 14 para bigyan ka ng chocolate at bulaklak. Ano po? Kaya nalalanta. Kaya yung mga tip ko lang po dun sa mga kalalakihan, pag magbibigay po kayo ng bulaklak sa mga mahal nyo sa buhay, bulaklak ng bato ang bigay nyo para hindi nalalanta. Alam niyo yung bulaklak ng bato? Amen. So, ang ituturo ko po sa inyo, ngayong umagang ito, mga kapatid, ay maaaring we will encounter this in our life for every day na nangyayari sa buhay natin. Ano? Pero, baka nangyayari nga to, pero ang nakikita natin sa ating buhay ay ito ay normal na lamang dahil familiarity, or ito naman ay wala ka nang magagawa dahil ganyan na siya talaga. Ano? So napakahalaga po that we need to understand in 2 Corinthians 5:17, if any man in Christ, he is a new creation. Kung ang tinatanggap mo na ikaw ay Kristiyano, kung tinatanggap mo na ikay mananampalataya at kilala mo ang mga kapwa mananampalataya mo, it means may nakita kang pagbabago. May changes sa buhay nila. Amen po ba? Kasi kung sasabihin mo Kristiyano ka,
at ikaw pa rin hanggang ngayon chismosa, ibig sabihin, walang changes. Hindi ba ba? Kasi, hindi masamang chismosa ka dati, kasi dati yun. But, after you receive the Lord Jesus Christ, you need to walk in 2 Corinthians 5:17 that you are a new creation. Amen. Ano? Bago ka na. Sabi sa katabi mo, bago ka na. Ha? Brand new ka na. Ano? Hindi ka na madamot. Hindi ka na masungit. Hindi ka na masamang ugali. Why? Because you are brand new. Amen? Kung dati, yung mga old ways mo, kinalimutan mo na yon. Ang sabi nga sa Tagalog, sapagkat ang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Nilalang na. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Ano? All things are passed away, and behold, all things are become new. So, lahat ng lalakaran mo ngayon sa buhay mo ay bago. No? Hindi ka na nagmumura. Hindi ka na anong tawag dito? Yung ikaw ay yung mga pag nabibigla ka ay kabastusan ang nalabas sa bibig mo, hindi na ganoon. Ano? Bakit? Kasi bago ka na. Binago ka na ni Christ. Amen po ba? So, kaya nga nilagay ko dito ay new life, bagong buhay. Amen po ba? Sino po ba ang mga bagong buhay dito? Sige, tas nga kami mga bagong buhay. Amen? Mga bagong buhay. Ano? So, bagamat ngayon ni February pa lang, bagong taon, dapat bago ang buhay. Ano? Kung nung isang taon ay kuripot ka, madamot ka, dapat ngayon, hindi ka na kuripot, bagong buhay ka na. Ano? Kung nung isang taon, lagi kang absent, ngayon hindi na. Bakit? Kasi bagong buhay ka na. Amen? Amen po ba? So, ayan po, new life. Ang sabi po sa Ephesians, Tagalog po, Efeso 6:12. Yan. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Kung hindi, laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Ano? Ihimayin po natin yan. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Okay. Ang sabi diyan, we are not fighting against flesh and blood. It means, pag sinabi mong flesh and blood, this is human. Pag sinabi mong flesh and blood, this is person. Ano? Sapagkat ang tao ay may laman at may dugo. Hindi po ba? Ikaw ba may laman? May dugo ka? Siyempre. So it means, this particular verse said, that we are not fighting against flesh and blood. Sabi sa Tagalog, hindi, sapagkat ang ating pakikipagbaka o pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. So it means, wala ka dapat kalabang laman at dugo. Nagigits po natin? Kahit pa gaano kasama, ang taong yan, laman at dugo pa rin yan, at hindi mo yan dapat kalaban. Nagigits po natin? Amen. Why? Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. Sabi, we are not fighting against flesh and blood, but principalities and power. Principalities and power, laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ng sanlibutan. So it means, ang namamahala ng sanlibutan, alam po natin kung sino yan. None other than Satan. Ano? Sapagkat simula nung magkasala ang tao, ang sanlibutan ay nasumpa. Di po ba? Curse. So that's why, ang namamahala sa sanlibutang ito ay walang iba,
kung hindi ang kadiliman. Ano? That's why, nung hindi pa tayo mga Kristiyano, nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo, tayo'y kabilang ng sanlibutan ito, kaya okay lang magsinungaling. Nariyan po ba kayo? Okay lang mandaya. Okay lang magmura. Okay lang maglasing. Okay lang magbisyo. Okay lang magpalipat-lipat ng asawa. Okay lang. Bakit? Kasi we are under the power of this world, which is the ruler, is none other than the demons and Satan. But the time that you receive the Lord Jesus Christ, Jesus changed you. No? Binago ka ni Kristo. Bago ka ng nilalang. Dapat ang mga isip mo, hindi ka na lagi nag-iisip ng negative. Bakit? Kasi ikaw ay bago na. Sabi sa katabi mo, bago ka na. Ano? Kaya magbago ka na. Amen. So, laban sa mga ukol, sa mga espiritu ng kasamaan, at sa mga dakong kaitaasan. So, mga kapatid, no? Pag-aaralan natin ang isang mama sa Bible na kung saan ay nakaranas ng matinding pagpaparusa ng kaaway sa kanya. But dumating yung time na siya'y kinahabagan ng Diyos at makikita natin kung ano. Alam ko po, alam nyo na ang mga istoryang to. Ano po? So, Mark chapter 5, verse 1 and 2. Basahin po natin. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng Gadareno. Sabi nga po natin, Gadareno. Lagay niyo po sa mind nyo ha. Gadareno. At paglunsad nila sa daong, pagdakay sinalubong siya ng galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu. Teka, alsin nyo nga yung ano, yung... Hello? Yan. So, tingnan po natin ang senaryo. Hello? During that time, ano mga kapatid, sila Jesus, lagi siyang naglalakbay. No? So, tumawid siya ng kabilang pangpang ng dagat sa tinatawag na lugar na, anong lugar? Gadareno. So, nasa Gadareno sila, pagkababa ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking mayroong masamang espiritu. Ano po? Itong lalaking to ay nilulukuban ng masamang espiritu. Ano? Pag ang masamang espiritu ay pumasok sa tao, itong taong ito ay hindi na magiging normal. Ano? May mga gagawin siya na hindi ginagawa ng mga normal na taong kagaya nyo. Ang hindi umamin, hindi normal. Kasi, di ba? Kasi sabi ko, normal na taong kagaya nyo, hindi ka umamin, parang, ano? So, it means, pagbaba ni Jesus, sinalubong siya nitong taong ito, ano? At ang mga tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng masamang espiritu, walang inisip yan kung hindi sirain ang buhay ng taong ito. Ano? Nagigets po natin? Kaya, makikita natin na talagang ang pumipigil
sa mga tao para lumapit sa Diyos at para magmahal sa Diyos at maglingkod sa Diyos ay influence ng kaaway. Amen po ba? Ano? Kaya, makikita mo, ang sabi niya, sinalubong siya, galing saan daw? Saan daw galing yung tao? Sa libingan ng galing siya sa libingan. So, ang lalaking ito ay nakatira sa libingan. Mga kapatid, cemetery o libingan ay daigdig ng mga patay. Hindi siya lugar ng mga buhay. Pero dahil, alam niyo, sa Pilipinas, dahil sa kahirapan, madami po dong mga buhay nakatira sa libingan. Naalala ko po nung ako'y high school pa, niyaya kami nung kaklase ko. Sabi niya nung kaklase ko, sabi niya sa akin, punta ka tayo sa amin. Nagsuma ng nanay ko kasi November 1 po yun eh. So punta naman kami kasi, alam niyo, mga kabataan, kahit anong ihain mo dyan. Hindi ba? Dito lang yata maaarte ang mga kabataan Sa Pilipinas kahit anong ipakain mo, So, punta tayo sa amin, pumunta kami sa kanila, nagpakain ng suman, ganyan. Tapos, medyo, alam niyo na, nagka-shot ng kaunti, medyo nahilo ka ng kaunti, Humiga ako ngayon dun sa papag. Humiga ako, Paghiga akong ganyan, sabi sa akin ng kaklase ko, sabi niya sa akin, Tol, huwag ka masyadong maingay dyan. Sabi ko, bakit? Baka magising yung mga katabi mo. Wala mo akong katabi. Yung pala, yung hinihigaan ko, yung dingding na yon, mga nicho pala ng patay yun. Kasi yung kabila nung wall na yon ay apartment sementeryo. Kaya sabi niya sa akin, baka magising yung mga nakutang ano ko. Alis ako dahil kasi noon, siyempre wala pa naman tayong sa mga ganong kaisipan So, kaya mga kapatid, itong lalaking to supposed to be nasa bahay to. Hindi ba? Pero anong ginawa ng demonyo sa kanya? Anong ginawa ng masamang espiritu sa kanya? Sa libingan siya pinatitira. So, kaya makikita natin, hindi talaga normal ang buhay ng taong ito. Amen po. Kaya makikita po natin, So, iyan po, sinalubong siya ng lalaking may masamang espiritu. Sabi sa John chapter 10 verse 10, kasi alam niyo po ang kaaway, may dalawa siyang goal sa buhay ng tao. Especially, actually, hindi sa buhay ng tao, sa buhay ng Kristiyano. Kasi ang hindi pa mananampalataya, wala siyang goal doon. Bakit? Kanya na yun Conquer niya yun. Ang lahat ng hindi kumilala kay Kristo at hindi tumanggap kay Kristo, pag sila'y namatay, automatically, kanya yun. Ang pinagtutuunan ng kaaway, ng kanyang puwersa, ng kanyang atensyon is none other than the Christian, and that is you. Amen? Ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, target ka ng kaaway. Target ka. Ngayon, so ito po sabi, hindi po marito ang magnanakaw. It means magnanakaw, it means the devil, it means Satan. Hindi na parito magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y bigyan ng pagkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Sabi ko kanina, we are not fighting against flesh and blood. Hindi tayo nakikipaglaban sa tao, kung hindi sa mga espiritu na nasa sanlibutan ito. So it means, yung tao ay influence of the bad spirit or the unclean spirit. So kailangan, hindi mo inaaway yung tao, kundi pinapanalangin mo. Amen po.
So, ang goal ng kaaway, ay ito. Naparito ang kaaway, upang siya'y magnakaw. Lahat ng taong mananampalataya talaga't nagmamahal kay Kristo, wala na sa isip niya ang magnakaw. Narinig niyo po ba yun? Pero nung ikay wala pa kay Kristo, nung ikaw ay nasa sanlibutan pa, okay lang sa isip mo ang magnakaw. Hindi po ba? Sinong nakaranas magnakaw? Ako lang? Wow, ang babanal naman ng mga tao dito. Hindi ba? It doesn't mean ang ninakaw mo ay mali-maleta o ang ninakaw mo ay 20 cents o 10 cents, pag nanakaw pa rin po yun. O ang ninakaw mo ay mangga ng kapitbahay mo, o ang ninakaw mo ay chocolate ng kapatid mo. Pag nanakaw pa rin yun. Ano po? Pero pag ikay mananampalataya na, binago ka na ni Kristo, dapat wala na sa isip mo ang magnakaw. Hindi lang ang pagnanakaw ay pera, hindi lang ang pagnanakaw ay kahit oras. Hindi po ba? Baka kung mag-break time ka, 2 oras. 30 minutes lang yon. Sino kung mag-break time dito, 1 oras? Hindi, 1 oras nga ang break time. Pero, hindi po ba? So, kaya makikita natin, ang goal ng kaaway ay magnakaw. Kaya pag ikay nagnanakaw hanggang ngayon, wala akong ibig sabihin, there is something na may influence pa ang kaaway sa'yo. Kasi, nagagawa mo pa yung kanyang goal eh. Numakaw, pumatay. Yan ang goal ng kaaway, pumatay. Papatayin ka sa pag-aalaala. Naku, nasa na kaya ang anak ko? Naku, baka nabangga ng anak ko. Naku, ang anak ko. Ano? Papatayin ka sa kahirapan. Kailangan ko magtrabaho. 3 trabaho, 1 araw. 5 trabaho. Diba? Ganyan ang ginagawa ng kaaway sa tao. Pinahihirapan ang tao. Eh samantalang ang pangako ng Diyos, ay isusustain niya ang pangangailangan mo. Masdan mo ang mga ibon, di naghahasik o nag-iipon. Higit pa riyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Di ba ina? Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain kung ikaw ay sasamba. Yun lang. Sambahin mo lang ang Panginoon, and God is the one who provide all our needs. He is Jehovah Jireh. Bakit mo kailangang patayin ang sarili mo? Yun ang kaaway. Gusto niyang patayin ang relationship mo kay Lord. Kaya ikaw, dumidistance ka na. Amen? Ano pa? Pumuksa. Sirain. Sisirain niya ang relationship mo sa kapwa mo. Sa kapwa mo Kristiyano. Nasabi lang nung nakapila lang kayo sa kainan, sabi lang nung kapatid mo, nagbibiro naman, parang ang dami mo yatang kinuha. Ay kung marami naman talaga, totoo yun. Hindi ba? Tapos ikaw nagtampo ka na kaagad na, kala mo naman to kung sino, siya rin naman ang daming kumuha. O, di parehas lang kayo. Hindi ba? Kaya, hindi mo dapat, alam nyo, hindi ka dapat, hindi ka dapat napipikon. Ito pa isa, dito marami napipikon dito eh. Sinita ang suot mo. No? Alam mo, mas bagay kung ang kulay ng ng medyas mo ay white. So, ay anong pakialam mo kung orange ang medyas niya? Ay yun ang gusto niya. Hindi ba?
ikaw ba, pag pinilit ka pag ikaw ba, halimbawa, ang gusto mong kulay ng sasakyan ay puti. Ha? At binigyan ka ng orange, nakagaya ng kay Ate Soyla. Tatanggihan mo ba yon? Ay, ayoko, hindi ko gusto yung kulay na yan. Ay, ang gusto ko kasi ay white. White kasi. Hindi ba? Baka tatanggapin mo yon, tapos ipare-repaint mo yun ng white. Kasi mga kapatid, sabi nga sa commercial, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Hindi ba? Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo, na tayo, kung tayo'y nasasaktan, sabi, siguro, bakit ganyan liko ang kilay mo? Ay, di sabihin mo, kasi nagdadrive yung nung nagpakilay ako, kaya lumiko. Hindi ba? Huwag ka, alam nyo, lahat ng ipupuna sa'yo sa mundong ito, ang isipin mo, babaguhin ka ni Kristo. At pagka binigay na ni Lord, yung katawan na galing sa Kanya, wala na po yung kapintasan. Amen? Kaya, hindi dapat mapuksa, hindi dapat masira ang relationship dahil lamang sa mga bagay-bagay. O kaya naman, nagpark ka dyan, nasagian mo yung Honda Pilot doon, na Black Series. Nasagian mo. Ikaw naman, masyado yan si brother. Nako, brother ka. Tandaan mo. Tapos, isang araw, ikaw naman ang nakabunggo. Ano? Kaya, mga kapatid, anuman ang material na bagay na meron ka, ang isipin mo, mas mahal mo dapat ang kapatid mo kaysa anumang material na bagay na meron ka. No? Kapatid mo yan eh. Hindi po ba? Yung bang sasakyan, pagka nakita bang nadulas ka, ibabangon ka ba noon? Hindi. Pero yung kapatid mo, ibabangon ka. Yung kapatid mo, tutulungan ka. Hindi po ba? Kaya hindi dapat ito. At ito, ang sabi niyan, but Jesus Christ came to give life. Kung ang demonyo, ang main goal niya ay patayin ka, sirain ka, at wasakin ka, ang goal naman ni Christ, i-restore ka, bigyan ka ng buhay, at buhay na masagana. Yon ang plano ng Diyos sa'yo. Amen! Kaya, ano po mga kapatid, labing-labing lang. Ano? Amen po ba? So, tuloy po tayo. Balik po tayo sa Mark chapter 5. Siya'y tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala. Tingnan mo, itong lalaking to, nakatira na siya sa libingan, mga kapatid, no? Alam niyo, sa libingan, doon po sa amin sa Kalamba, meron po doong lalaki na nakatira din sa libingan. Ang pangalan niya ay si Macho. Siya po'y taong grasa. Ano? Hindi na po yan inabot ni na... Pero kung, di ba, uso ngayon, kung talagang taga Kalamba ka, talagang taga ano ka, alam mo ito, no? Ngayon, kung talagang ikaw ay taga Kalamba, kilala mo si Macho. No? Kasi si pag-alagala sa buong Kalamba, siya ay taong grasa, ang kanyang buhok ay para ng sangkalan. No? Ganyan po ang gagawin ng ano, pag ikaw ay ano, ang buhok niya ay, alam niyo yon yung napakatigas na parang ano, na napakaduseng, na pag minsan si Macho, wala siyang pakialam, para siyang rumarampa sa Benz. Walang damit. Ganyan lang siya, para siya rumarampa sa bench. Pero wala siyang damit. Sa palengke naglalakad, walang damit. Ano? So, imaginein mo, mga kapatid, ang Diyos ay lumikha ng tao.
at nilikha ng Diyos ang tao para ano? Parangalan. Ngayon, tingnan mo ang ginagawa ng kaaway. Naglalakad nakatira sa libingan, iginagapos ng mga tao. Tinatalian ng mga tao. Bakit? Siguro kasi nananakit. Siguro kasi napunta sa mga lugar-lugar na kung ano-anong mga pinaggagawa niya. Pero ang sabi niya dito, hindi siya magapos kahit ng mga tanikala. Mga kapatid, ang demonyo po ay malakas. Why? Kasi makikita natin dyan mamaya, hindi lang iisa. If the devil enter to a person, he is not alone. Hindi pumapasok ang demonyo, mag-isa lang siya sa buhay ng tao o sa tao. Lagi siyang may mga company. Lagi siyang may mga kasama. Ano? So, kaya gano'n na lamang ang lakas ng taong ito dahil hindi yung tao ang malakas, the spirit behind that person. Ano po? So, kaya hindi siya magapos ng mga tanikala. Ano? So, makikita natin mga kapatid, the demon spirit, sila po ay bodiless. Wala silang katawan. So, they cannot perform their strength without a container. Pag wala silang mapapasukan, wala silang magagawa. Maliban na lamang na makapasok sila sa isang tao, saka lang sila may magagawa. Kaya itong taong ito, ubod ng lakas kasi libo-libong demonyo ang nasa loob ng taong ito. Ano mga kapatid? Kaya makikita mo, di ba napapanood nyo dati sa TV Patrol, yung mga batang estudyanteng mga napuposes, sinasapian. Di ba? Hinahawakan mga kaklase nila, sabi ng mga, lipadan yung mga kaklase nila. Ano? Bakit? Kasi nga, hindi lamang isa, marami sila. Ano? Marami sila. Kaya sila ay tinatalian ng tanikala, kahit tanikala ang itali, baliwala. Nalalagot lamang nila. Amen po? Kaya makikita natin, na napakadelikado ng isang tao na magkaroon ng demon's influence sa kanyang buhay. No? Why? Bakit kaya merong mga masamang espiritu o kagaya nito na nakakapasok sa tao? Bakit? Ang masamang espiritu ay hindi makakapasok sa tao kung wala siyang makikitang bukas na pintuan. Na po? If there is an open door, that is the time that the devil can enter that person. Amen. Ano ba ito mga open door na to? Siyempre, ang unang-una dyan ay kasalanan. If you committed sin and you are not repent, hindi ka humingi ng tawad sa Diyos, you are inviting a demonic spirit in you. Maaring hindi ganun karami. Maaring hindi ka pa inilalagay sa libingan. Maaring hindi ka pa naglalakad ng hubot-hubad. Maaring ganon. But there is inside of you if you are inviting them. Ano pa? Sino po dito yung mahilig ng mga rock music? Dati, sige, dati. Yan. Alam niyo po ba, Lucifer, he is a worship director of the heaven. Dahil si Lucifer ang worship director ng heaven, magaling siya sa music.
Magaling siya sa instrument. Magaling siya sa sound. Magaling siya. So that's why he can duplicate the music sa kanyang kapakinabangan. Alam niyo po nung araw, nanonood din po ako ng mga concert ng yung mga local band natin, mga Eraserhead, no? Yung mga Shackle, yung The Youth, yung mga yan. Pag alam niyo ako po noon ay nasa civic organization po ako, nasa radio group po ako noon. One time kinuha yung namin, yung aming service namin na magbantay kami ng concert kasi lahat kami nakaradyo, po. So, ang concert na yon ay The Youth. So, sa Letran College po yun sa Calamba ginawa, Alam niyo, habang nakanta yung mga habang break time pupunta sa naroon kami sa backstage, na hit muna sila, tapos nainom ng basa, nagdadrugs muna sila bago sila kakanta. Tapos pagkanta nila, nagsusuntukan yung mga audience. Nagrarambol yung mga audience. Pak. Kita mo talaga. Sabi ko, ano ba ito? Ganon ka-powerful ang music. Mga kapatid. Kaya nga madaming yung mga, during that time yung mga Queen, yung mga, Red Zeppelin, yung mga dating banda. Alam niyo, pag nagko-concert ang mga yun, may mga nagpapakamatay. Bakit? Nadidepress. Bakit? Kasi nga, that's the influence, an open door to the devil. Kaya nga yung mga taong depressed, hindi po ito physical ang sakit na ito. Ang depression ay spiritual matter. Kasi kahit pumunta ka sa doktor, pumunta ka sa psychologist, bibigyan ka lang niya ng tabletas para ikay makatulog. At pagising mo, balikan na naman. At marami po ang mga sinabing depressed na dito sa Edmonton na pumunta sa mga psychiatrist at nag-end up sa Puno-Ka. Bakit sa Puno-Ka? Kasi nandun po ang mental hospital. Sa Puno-Ka. Parang sa atin, pag sinabing taga Mandaluyong ka, alam na yun. Dito, Puno-Ka. Nado doon. So, kaya mga kapatid, ano pa yung mga open doors, yung mga pagsisinungaling. At yung mga ikay mahilig bumili ng mga souvenir sa mga souvenir shop. Ang dilig kong bumili. Kasi, yung mga souvenir na yon, hindi mo alam na kaya yun ay ginawa. O ang mga gumawa noon, ay may mga orasyon yon. Baka may mga nakasabit pa sa sasakyan nyo ng mga dream catcher. Alam niyo yung dream catcher? Yung may bilog na ganon, na may pakpak ng manok. Imagine natin mo lang ang pangalan, dream catcher. Diba? O kaya ang inyong bahay ay may krus pa sa pinto. Mga kapatid, pag ganito ang nakasagupa mo, hindi kaya nito ang wisik-wisik lang. Hindi kaya nito ang sa pelikula lang yun. Yung ginagano na ng cross, batuhin ka nun. So, kaya makikita mo, o kaya yung pinto nyo ay may nakalangsing pa. Klang, 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 klang. Maingay yun. Maingay na nga yung nanay mo, lalagyan mo pa noong pampaingay. Maingay na nga yung asawa mo, lalagyan mo pa ng pampaingay. Yun po ay spirit calling. Inviting the spirit. Yung may mga iba-ibang, hindi po yun
Pero parang ganun ang materials niya. No? Yung po ay nag-i-invite ng spirit. Ano pa? Yin-yang. Ano po yung yin-yang? Yung parang octagon na gano'n na merong bilog sa gitna, na salamin o kaya yung mga four season, yung kabayo kailangan nakaharap lahat sa pinto o ano. Alam niyo po, nung naalala ko po si Sister Melissa, palibasa po siya galing sa Buddhist belief. Ang dami nilang ganun-ganon. So ipinalimas niya sa amin ang bahay niya. Alam niyo po, kung iba-iba lamang, hindi niya tatanggalin. Meron siya mga frame na inano sa akin, na inalis namin. $300 ang isa. 4 yun. Ha? At saka yung mga naganon. Ha? Kamay lang ba kayo? Huwag na kayo sasabihin ng mga nagtitinda nun, ito po pampaswerte, itong pag-ong na itong palakang maraming barya, pampaswerte. Ay bakit hanggang ngayon nagtitinda pa rin siya nun? Ay di kung, logic lang naman ay di kung yan ay pampaswerte, wag mo na itinda, ay yun na lang. Para ikaw swertehin. Ay bakit ang dami pa rin yung tinda at walang bumibili? Hindi swerte. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, kung meron pa kayong mga ganyan sa bahay nyo, may mga four season pa kayo, may mga binili pa kayo sa mga kung saan may mga Chinese character na hindi nyo maintindihan ko ng sulat, mga kapatid, please. Palayasin nyo sa bahay nyo yan. Bakit? Baka kaya laging nag-aaway sa loob ng bahay, baka kaya laging may sakit sa loob ng bahay, may migraine, hindi. Baka may espiritu sa loob ng bahay. Ano po? Kung gusto niyo pong mas detail, ay kausapin niyo po ako at i-detail ko sa inyo. Yung mga ganun, pukpukin ka sa ulo nun. Mga kapatid, So, nag-i-invite tayo. Huwag tayong mag-invite. Itinatanikala, hindi may tanikala. Bakit? Marami. Marami po. Ayan, ganyan, Ano pa? Sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali ang mga damal at walang taong may lakas na magsupil sa kanya. So, makikita mo kung gaano kalakas ang taong ito. Praise God. Pero, kahit ganon, pagdating sa kapangyarihan ng Diyos, wala po itong magagawa. Amen po ba? So, makikita mo say ginagapos. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi lumikha ng tao para lamang gapusin. Para lamang gapusin at ilagay sa libingan. Kasi, walang manufacturer na gumawa ng kanyang produkto para itago. Di ba yun nga mga LB, nilalagyan nila ng tatak. LB. And they are proud. Kaya nga dahil sa sobrang kasikatan niya, ginagaya. Hindi po ba? Kaya nga merong ini-imitate, may sinatawag na first class. Class A. At meron ding Lola Junicia version, LB. Lumang bag. Kaya mga kapatid, hindi maglalagay ng emblem ang Honda, Toyota, Nissan, BMW, Lexus sa kanilang sasakyan kung hindi sila proud doon. Ganon din ang Panginoon. Dahil si Lord ay proud sa iyo, may tatak ka at ang tatak na ibinigay sa iyo ng Diyos ay glorified
mark. At ano pa? Tatak ng Espiritu Santo. Yun ang tatak mo. Kaya pag may tatak ang gano'n, makita ka pa lang ng devil, hindi tayo pwede dyan. No, may tatak yan. Maliban tanggalin mo yung tatak mo, saka lamang siya papasok sa'yo. Pero hanggat may tatak ka, hindi siya makakapasok sa'yo. At palagi sa gabi, araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Imaginein mo yan. Ha? Sigaw ng sigaw. Sigaw ng sigaw. Sa sementeryo nakatira, sigaw ng sigaw. Sa mga bundok, sigaw ng sigaw. At ano daw? Sinusugatan ng sarili. Imagine mo. Tingnan mo ang itsura, Puro sugat. Ha? Ang iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos, kaya hindi mo dapat ito sinusugatan. Dahil ang iyong katawan ay hindi mo pag-aari yan ng Diyos. Kaya nga ang ginagawa ng demonyo, sinisira niya ang katawan ng taong ito dahil alam niya na gusto niyang pasakitan ang Diyos sa kanyang ginagawa. Amen. Kaya ikaw, kapatid, huwag mo ring sugatan ang sarili mo. Tama na ang isa, butas sa tenga mo. Sa mga babae lang yun. Amen? Yung iba may butas sa tiyan, may butas sa mata, may butas sa ilong. Ha? May butas sa ngalangala. Lahat. Diba? Huwag mong butasan kasi hindi iyo yan. At yan ay pinagbuwisan ng dugo ni Jesus para butasan mo lang. Huwag mong ibandals sapagkat yan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Halimbawa, ikaw ay may bahay. Halimbawa, bahay mo to, dingding ng bahay mo to. Susulatan ko yung... Ikaw ay matutuwa. O yung sasakyan mong bagong-bago, susulatan natin ng Ikaw ay matutuwa. Hindi ka matutuwa. Ganon din ang Diyos. Hindi siya natutuwa sa katawang ipinahiram niya sa iyo na iyong susulatan. Kaya huwag kang magpatato. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Ha? Ako nagtataka, maraming nagke-claim ng mga Kristiyano. Yung isang Kristiyanong, sabi niya, Kristiyano siyang kakilala ko. Nung isang taon, kasama ko lang yun. Walang tato. Nung makita ko nung kabilang taon, last 2 years ago, nung makita ko nung kabilang taon, isang katutak na ang tato dito. Tapos proud na tumutugtog ng sa church. Nakakapagbigay glory ba kay Lord yun? Kung ikaw ay may tato, before ka nakakilala sa Panginoon, nung kinilala mo ang Panginoon, tinubos ka ni Lord, kasama na yon sa binuhusan ni Lord ng dugo sa'yo. Pero yung nakakilala ka sa Panginoon at magpapatato ka at napakalalaki pa, questionable yun. Kasi alam mo na templo ka ng Espiritu Santo tapos babastusin mo yung katawan mo. Hindi po ba? Di ba makita mo? Tingnan mo ang mundo. Yung iba, sorry ha, pero yung iba magpapatato, yung mga babae magpapatato, dito pa sa mga ganito. Tapos, kaya mo ipinatato yun, ipakikita mo. Kaya pag pinakita mo, anong nakita sa'yo? Kaluluwa mo na. Hindi ba? Kaya mga kapatid, ganyan ang trabaho ng demonyo. Ha? Na ikaw ay sirain, wasakin. Ha? Siyempre, pagka gano'n, makakakats ka ng atensyon ng mga tao, lalo ng mga kalalakihan. Di, sa palagay mo, nag-glorify si Lord? No. Hindi. Pinapasakitan mo ang Panginoon. Amen po ba? So, sigaw na sigaw. Nakakita na po ba kayo ng mga taong grasa? O yung mga ganyan, sigaw na sigaw? Alam niyo po, sa amin po sa Kalamba noon, mayroon si Macho. No? Si Macho, tahimik lang. Naglalakad, hubot-hubad. Lalakad lang siyang gano'n, Pero may isa yung may babae, si Nora. No? Hindi, totoo yan. Tanungin niyo yung mga batang 90s na taga-Kalamba kung hindi totoo ang sinasabi ko. Yung si Nora, sigaw ng sigaw, takbo ng takbo.
Hindi ko alam kung saan nakatira yun, kung sa sementeryo din. Takbo ng takbo, sigaw na sigaw, muntik ka na yung laging mabangga. At pag minsan, kung magtatakbo yung hubot-hubad din. Ano? Kaya, ganyan ang ginagawa ng demonyo. Pinapahiya niya ang nilikha ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating pahiyain ang nilikha ng Diyos. At ikaw yun. Amen. So, at pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo siya at siya ay kaniyang sinamba. Pakinig kayo dito. If the presence of God are there or here or anywhere, alam ng demonyo. Nagigets po natin? Kaya kung ang presence of God ay carrier ka, alam natin yon, that we are a carrier of presence of God. Pag ang presence of God ay dala-dala mo, pagbaba mo pa lamang ng sasakyan mo, at merong demonyo, alam niya na merong demonyo dyan. Nadyan na ang presence ni Lord. Ramdam na niya, nagnganginig na yan, nako. May presensya dito, nadito ang kaluwalhatian ng Diyos. Nasaan kaya? Dala-dala ni Mavic. Dala-dala ni Ruel. Dala-dala ni Leo. Bakit? Alam niya. Bakit? Sa paningin ng demonyo, naglalagablab ka. Dahil dala mo ang presence of God. Alam niyo po, sa aking experience, sa Ministry and Deliverance, marami na po akong mga nakausap na mga albularyong, yung mga albularyong nakakilala sa Panginoon. Pag daw merong Kristiyano, halimbawa itong bahay ng Kristiyano dito, hindi nila kayang lumampas sa tapat ng bahay ng Kristiyanong yun. Ang gagawin nila, iikot pa sila para sila ay makaiwas lamang. Hindi nila kayang yun. Ganun ang presence of God. Kaya pag ikaw ay nadidyang ka, sabi diyan, nung pagkatanaw niya sa malayo pa kay Jesus, tumakbo siya at siya ay kanyang sinamba. Mabuti pa ang demonyo marunong sumamba. May ba? Ang devil kilala si Jesus. 'Di ba? Ang sabi nga nung demonyo, si Pablo kilala ko. Si Jesus kilala ko. Ikaw, sino ka? Kaya anong ginawa ng demonyo? Ginulpe yung tapos tumakbo silang hubad. Hindi ba? Kaya mga kapatid, mahirap mag-pretend. Di po ba? Di po ba yun yung kinuwento ko sa inyo? Na tinanong din siya ng demonyo, hinabol nila si Lolo Andy at saka may kasama siyang isa. Tapos ay yung demonyo umakyat sa bubong. Hinabol nung kasama ni Lolo Andy, yung sinasapian ng demonyo sa bubong. Tapos biglang tumalikod sa kanya, bumalik sa kanya yung demonyo. Sabi sa kanya, "Sino ka?" Sabi nung sumagot yung kasama ni Lolo Andy, "Ako si Jethro, anak ni Maneng." Biruin mo yun? Sinabi ko sino siya. Hindi ba? Sinabi ko sino siya. Kaya ba ikaw baka sinabi mo, "Ako si Orlan." Di ba? So, kaya mga kapatid, look at the devil. Why the devil worship the Lord? He know God because sila, yung sumasamba sa Diyos noong sila'y nasa langit pa. Kaya mga kapatid, nakakahiya kung tayong mga tao, hindi tayo marunong sumamba sa Diyos, ni hindi tayo makapagtaas ng kamay during the time of worship. Demonyo nga sinasamba si Jesus. Amen po ba? Ngalay na ngalay ka ganito na lang. I worship you, Almighty God. Abay kapatid, mabuti pa yung demonyo, nagpapatira pa. Sumasamba kay Jesus. Hindi ka naman demonyo, ikay anak ng Diyos. Kaya marapat na igalang mo ang presensya ng Panginoon.
Amen? Yan, oh. Tingnan mo. Gaya, magmumukha kang ganyan. Diba? Oh. Tapos, ang sabi sa 7, at nagsisisigaw ng malakas na tinig. Tingnan nyo ha kung ano sinisigaw. Na kanya sinasabing, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos ng kataas-taasan. Ano? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Biruin mo yung devil, ano? Ha? Siya'y sumisigaw. At anong sinisigaw niya? Jesus, na anak ng kataas-taasan. Mabuti pa ang demonyo nakakasigaw ng ganun. Pag sinabi ng worship leader dito, magbigay tayo ng papuri sa Panginoon. Magsambi tayo ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. 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 Hanggang sa nakatulog ka na. Ay, ang demonyo, ikaw, Jesus, na anak ng kataas-taasan, hindi mo ba kayang isigaw yun? Nagigets po natin? We are a Christian. We are a believers of Christ. We are a disciple of Christ. And yet, hindi natin manisigaw ang pangalan. Lord, salamat dahil ako'y buhay. Ikaw ang aking tagapanustos. Ikaw ang aking manggagamot. Ikaw ang aking kakampi. Pwede ka naman sumigaw during the time of worship, praise and worship. Mabuti pa ang demonyo nung makita niya si Jesus. Ikaw, nakataas-taasan, oh. Anak ng Diyos, nakataas-taasan. At ano pa, marunong mag-pray. Look what the devil said. Pinamamanhikang alang-alang sa Diyos na, Lord, huwag mo naman kaming pahirapan. Marunong mag-pray. No? Sikuhin mo nga katabi mo. Ikaw ba nagpe-pray? Ha? Imagine mo yan. Ang kapatid, ang devil at ang Christian ay magkaiba. Ang devil ay hinusgahan na. Ang devil ay judge na. Ang Christian, hindi hinusgahan pa. Kaya kapatid, kung itong hinusgahan na wala na silang pagkakataon na magbago pa ang buhay nila, wala na silang pagkakataon na matransfer pa ang kanilang buhay sa magandang buhay, marunong mag-pray, marunong mag-worship, ikaw pa. Hindi ba? Naintindihan po ba natin? Ha? Tignan mo, sabi niya, huwag mo naman kang pahirapan. At pag may demonyo, kapatid, kung tunay na Kristiyano ka, talagang mananampalataya ka, pag may demonyo, takot ang demonyo sa'yo. Kaya pag umuwi kayo, ha? Pag nakakita kayo ng malaking puno, huwag yung, naku, may kapre dyan. Huwag tayong dumaan dyan. O pag nakakita pa kayo ng punso, tabi-tabi po. Hindi dapat ganun. Kasi, di ba, sabi ko kanina, you are a carrier of the presence of God. Pagbaba mo pa lang, pagtapak pa lang ng paa mo, nanginginig mo, naku, may presence ni Lord. Nasaan kaya yun? Takbuhan na yung mga yan, taguan na yung mga yan. Hindi ikaw ang makita ng nuno sa punso. Tabi-tabi po. O kaya na huwag kang magwalis ng gabi, lalabas ang swerte. Bakit? Sa looban ng bahay mo, napakaraming swerte. Ano? Ano pa? Napakadaming pamahiin ng mga Pilipino. Huwag kang maniwala sa mga pamahiin. May kilala ako, 70 years old na, hanggang ngayon hindi pa umasenso sa pamahiin. Ano po? Huwag kang maniniwala doon. Pag ang patay, wag daw madadali yung kabaong sa pintuan kasi may susunod. Subukan mo kaya, ibunggo mo lang, ibunggo. Tingnan mo kung may susunod. Di ba? Wala. Kaya panlilinlang lang ng kaaway yung kapatid. Ang maniwala ka lagi, pag ito'y hindi nakasulat sa Biblia, hindi ito totoo. Amen?
Amen po ba? Hindi pwede magpakasal kasi parehas ng taon. Diba? Ba't kami nung kapatid ko, sukob. Kinasal kami ng July, kinasal yung kapatid ko ng December. Oh, pares pa kaming pastor ngayon. Oh, hindi ba? Kaya, huwag ka maniniwala ang sukob-sukob. Hindi po totoo yan. Mga kapatid, anumang pamahiin, hindi po yan totoo kasi hindi yan galing sa Diyos. Amen po. At tinanong niya siya. Tingnan nyo ha. Sabi ko kanina, madami ang demonyong napasok. Na? Kailangan po ano natin to eh. Pero ang sabi ni Jesus, tinanong niya siya. Bakit ang definition ay siya? O, mga nag-aaral ng Pilipino. Pasado ba kayo sa Pilipino? Siya, ibig sabihin, isahan. Singular. No? Tinanong niya siya. Ha? Kaya siya, lahat ng demonic forces na nasa tao, may leader. May leader. At yung leader, yun yung tinatanong ni Jesus. Kaya nga, pagka nagkakaroon ng deliverance, sasabihin mo, ilang kayo dyan? Sasagot yun, madami kami. Wala akong pakialam kung madami kayo. Ang kinakausap ko, yung leader nyo. No? Kasi may leader yun. Yung leader ang kinausap niya. Ano ang pangalan mo? Sabi nung ni Jesus. At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko. Ibig sabihin, batalyon. Legion. Legion. Ano? Pag legion, it composed of 6,000 army. 6,000 sundalo. Ganong karami ang nandun sa demonyo. Kaya nakakapasok, kaya ang mga demonyo hanggat maaaring pwede silang pumasok, papasok sila. Bakit? Kasi nga hindi sila makaka-perform ng kanilang lakas o ng kanilang gustong gawin kung wala silang container. If they are spirit, they cannot do anything. Ano? So, kaya nung pumasok ang legion, 6,000 ang nasa loob ng isang mama. Ang dami, no? Kaya kahit anong tanikala, imagine mo yung 6,000 tao, kung gaano kalakas yun. Ano? So, ang sabi yan, at pinamamanhik niya, mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At, sabi ng mga devil, Lord, huwag mo naman kami palayasin dito. Alam nyo, I have a lot of experience na ganyan. Sabi niya, ano nga yung sabi nung yung isa dati, sabi niya, ayoko umalis dito. Pwede ba, pwede ba maiwan ako dito? Pero sabi ng demonyo, no? Di ba, pinalalayas ko yung demonyo, personal experience ko po ito, pinalalayas ko yung demonyo. Ang sabi niya na, pwede ba, kahit ako na lang, maiwan ako dito? Kasi naglabasa na yung iba eh. Pwede ba kahit ako na lang? Sabi ko, hindi! Wala kang karapatan dyan! Ano? Kaya sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. O di lumayas din. Eh ganyan yun, nakikiusap. Nagpe-pray. Diba? Lord, baka naman pwedeng, huwag mo naman kaming palayasin dito, Lord. Ano? Kaya pag may encounter ka, dapat ang demonyo ang nakikiusap sa'yo. Hindi yung, sige naman, umalis ka no, parang awa mo no. Hindi ganon. Hindi mo bine-baby ang kaaway. Dapat siya ay presensya mo palang nanginginig na siya. Dahil carrier ka ng banal na espiritu at carrier ka ng presence of God. Amen! Sabi niya, huwag palayasin. At sa libis ng bundok niyon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipangain. Ayan, yung mga baboy. Sige Lord, baka pwedeng At namanhik sila sa kanya na nagsipagsabing, paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. Ano mapapansin nyo dito? Nakikiusap ang mga demonyo kay Jesus na makapasok sa mga baboy. Pag hindi pinermit ni Jesus
hindi sila makakapasok. Kaya, pag hindi mo pinermit na makapasok sa'yo ang devil, hindi makakapasok sa'yo. Malibang lagyan mo ng open door ang buhay mo, kagaya ng mga sinasabi ko kanina, saka lang siya makakapasok sa'yo. Amen? Amen. So, kaya, ano sabi? At pinahintulot niya sa kanila. Kaya sabi ng mga demonyo kay Jesus, Lord, please, please, Lord. Ano sabi ni Jesus? Pasok! Ano sabi ng mga demonyo? Pong, pong. Pasok! Ayan, ang mga baboy. Pumasok siya. No? Pagkapasok, ha? At ang mga karumal-dumal na espiritu ay nanggilalas at nagsipasok sa mga baboy at ang kawan ay napadaluhong sa bangin. Nahulog sa bangin hanggang sa dagat at sila at ang mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapagbantay yan tagapagbantay ng mga baboy, mga yaon, at ibinalita sa bayan at ang sa mga bukid na nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. So, pinahintulutan ni Lord. Ano po? Ayan, at nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng demonyo na nakaupo na nakadamit na at matino ang kanyang pag-iisip sa makatuwid bagay siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila nang nakakita kung paanong pangyayari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy, at sila'y nagsimulang magsipamanhig sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. Tingnan niyo mga kapatid ng mga tao, ano? May tao na iniligtas ni Jesus, may tao na tumino, nakaupo, nakadamit, hindi na nagsisisigaw, hindi na naglalaslas, hindi na nakatanikala. Pero ano ang tao? Sinong inonor nila? Baboy. Diba? Pinaalis nila, umalis kayo dito, Jesus, umalis kayo dito. Kasi, tingnan yung ginawa nyo, nahulog ang aking mga baboy sa ano. Sino ba mas mahalaga? Mas mahalaga ang tao, kapatid. Ha? Sapagkat ang sabi ng Biblia, isang kaluluwa, mapadagdag sa kaharian ng Diyos, ang buong sangkalangitan ay nagdidiwang. Walang sinabi sa Bible na pag may isang baboy na naparang dagdag ay magdidiwang. Hindi. Kaya ang isang tao, precious yan sa paningin ni Lord. Kaya ikaw, precious ka sa paningin ni Lord. Kaya wag mong sabihin na ikay ordinary, wag mong sabihin na ikay ganito lamang, na ikaw ay walang kwenta, na ikay walang pinag-aralan. No! In the eyes of God, you are precious. Amen? Amen? Kaya tingnan mo ang ginawa ng mga tao. Pinalayas pa si Jesus dahil, sa mga baboy. Hindi nila nakita yung kagandahan at kabutihang ginawa ng Diyos sa tao. Amen po? Kaya tayo, mahalin mo ang kapwa mo. Sabihin mo nga, mahal ko ang kapwa ko. Sabihin mo sa katabi mo, I love you, brother. I love you, sister. Ano? Kahit anong gawin ng kapatid mong yan, dapat mahal mo yan. Ha? Hindi ko mo naibaksak niya ang cellphone mo. Ha? Hindi ko mo, halimbawa, naibaksak niya ang cellphone mo, hindi mo na mahal yung kapatid na yan. Tandaan mo, binuwisan ng buhay yan ni Jesus, parang ikaw din lang. Kaya dapat, mas mahal mo ang kapatid mo kaysa sa anumang bagay na nasa sanlibutan ito. Amen po? Sige po, tatapusin na natin. At habang lumululan siya sa daong, habang siya bumabalik, lumululan sa daong, ay pinamanhik sa kanya na inalihan ng demonyo na siya ay ipagsama niya. Ipagsama daw. Sabi nung, biruin mo, dati sigaw ng sigaw, nakatanikala, pero ngayon sabi niya, Lord, pwede ba isama mo na ako? Pero sabi sa 19, at hindi niya ipinahintulot na sa kanya, kundi sa kanya ay sinabing, umuwi ka sa inyong bahay, sa inyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang
mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan ka niya. Bakit hindi siya bakit hindi siya isinama ni Jesus? Kasi alam niyo mga kapatid, kung isinama siya ni Jesus, pasunod-sunod lang siya kay Jesus. O maring abutin mo to. Pero ang ginawa ni Jesus sa kanya, ganito kahusay ang Panginoon eh. Bumalik ka sa iyong pamilya. Bumalik ka sa iyong mga kaibigan. Sabihin mo ang kabutihang ginawa ng Diyos sa iyo. Church, pwede tumayo tayong lahat. God is preparing a great testimony in your life. Kagaya ng nangyari sa taong ito. Hopeless na yan. Wala nang kwenta, walang rumirespeto sa kanya, walang pumapansin sa kanya, walang gumagalang sa kanya. Pero, dahil na-encounter niya si Jesus, nagkaroon siya muli ng bagong buhay. Nagkaroon siya muli ng new beginning. At dahil doon, in respect to Jesus, gusto niya sumama kay Lord. Pero ang sabi ni Lord, wag na. I-testify mo ang ginawa ko sa iyo. No? Pwede pumikit tayo mga kapatid. Ganyan din ang sinasabi ni Lord sa iyo ngayon. I-testify mo sa mga kaibigan mo. I-testify mo sa family mo. I-testify mo kung ano ang kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Maaring yung pamilya mo hindi pa nakakakilala. Pero ikaw kilala ka nila. At may changes na ginawa ang Diyos sa buhay mo, i-testify mo. Malibang walang ginawa ang Diyos sa buhay mo, wala ka talagang ite-testify. But I do believe this year, 2026, many things happen in your life. Or maybe last year, 2025, ang daming ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, kagaya ng mamang ito, i-testify mo. Hindi mo kailangang mag-aral ng 4 na taon sa Bible school para ikay mangaral. Kung ano yung naranasan mo kay Kristo, yung pag-ibig niya, yung habag niya, yung awa niya, sapat na yun para ibahagi mo sa pamilya mo, para ibahagi mo sa mga kaibigan mo. Sabi sa verse 20, at siya yumaon ng kaniyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakila ang mga bagay sa kaniya'y ginawa ni Jesus, at nangagtaka ang lahat ng mga tao. Hallelujah. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. There are billions of people in this planet Earth. At isa ka sa naka-receive ng blessing ng Panginoon. Isa ka sa pinili ng Diyos. Isa ka sa tumugon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo. Huwag mong sayangin ang mga pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos dahil hindi mo alam marahil bukas, makalawa, baka wala ka na dito. Na sa halip ay nakapagbahagi ka pa ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo, ngunit hindi mo nagawa. Hallelujah, Jesus. Sige, kausapin mo si Lord. Sabihin mo, Lord, magpasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, bigyan mo naman ako ng lakas ng loob na may bahagi ko ang lahat ng mga kabutihang ginawa mo sa akin. Hallelujah, Jesus. Can we raise up our hands, church? Lord, nakikita mo po kung sino kami sa iyong harapan.
kami hubad at hayag sa iyong harapan. Panginoon, if there is anything na influence ng kaaway sa aming buhay, sa oras na ito ay ginagapos ko at aking pinangihina at inuutusan na lumayas kanino man sa aming kalagitnaan in the name of Jesus. I command you to get out right now in Jesus' name. You have no authority in this church sapagkat kami tinubos ng banal na dugo ni Jesus. In the name of Jesus, let the covering of your blood sa bawat isa sa amin, Panginoon. At turuan mo kaming maging matapang sa lahat ng gawa ng kaaway. At turuan mo kaming maging mapagmahal sa aming kapwa sapagkat sila'y hindi namin kaaway at ang kaaway namin ay mga principalities, ang mga demonic forces, ang mga demonic spirit. Kaya Lord, salamat. Sakbatan mo kami ng iyong kapangyarihan. Sakbatan mo kami ng iyong armor na sa lahat ng bagay na aming pagdadaanan, kami magiging mapagtagumpay. Hindi kami pwedeng dustain ng kaaway sapagkat kami anak mo, sapagkat kami anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya Panginoon, lukuban mo po ng iyong kapangyarihan ang bawat isa sa amin. At matuto kaming magpasalamat sa iyo. Kung ang demonyo'y marunong sumamba, sasamba rin kami. Kung ang demonyo'y marunong manalangin, mananalangin din kami, Panginoon. Sapagkat kami anak mo, kami lingkod mo, kami pinili mo higit sa kanila, O Diyos. Kaya Ama, sumaiyo ang kapurihan at kalwalatian sa umagang ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen and amen.